So, ang aton nga pagatunan, padayon natin ni so wala natin natapos sa nagigan na domingo. Ang aton nga text, makita sa 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 13. So, ako na natin nga palaturan sa aton nga pagbuon sa kadyan na. So, ang aton nga message na ginatao pa ninyo is about warnings in the wilderness. May tatlo ka-importante nga mga ulong na ginatao pa ninyo sa nagigan na domingo. I don't know if you can still remember. Importante din nga madumduman na ito. Kay kung isa nagapot sa aton nga malipaton kita. Especially kung nag-edad-edad na. Ang muna din-encourage ko din ang mga tumulo that every time I preach the Word of God in Sibalo, ginapunan din sa na kung may arat na mga bold pen ng papel, isulat na din kay para madumduman. So, siguro ang mga people, makanundong kay madali sila ng makarikong. Kanyara sila yung mga photographic mind. Ang buhat sila nun sila, ang marutang na ilan na nagpatunan, nakita, nagnabatian, madumduman nila. Okay, ang tatlo na importante ang utang na makuha natin sa kabuhi, kag mga eksperyensya sa mga Israelino sa kamingawa o sa disyerto. Ang una, the word about examples. Okay? Examples. Makita natin ina sa verse 6. Silingin po na, now these are where our examples. Okay. Ang word na examples, dirata na nakuha ang word na type. Ang quote siya ng Apostol Pablo, that everything that happened to the children of Israel is a type and picture of the believer. Sila niya sa mga panguluho sa Korinto, kaya hindi nga maihimdo sa mga katawan sa Diyos na na-experiensya nila sa una dito sa Katingawan, nagapatungtong ini sa inyo na nagapicture man ang inyong nakabuhing diri. Ay tarwa mo ang word na admonition na makita nila sa verse 11. Siling sa Bible, now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition. Ang word na admonition, ang word siya to place in the mind, ibutangin sa Panginoon, hindi pagkalimtan, kailangan tirimigin na dumdumon. In other words, magsiling ganyan admonition, we are to learn from them. Kung ano man ang natabo sa mga katawan sa Israel sa wilderness, may mga leksyon nila na matunaan. Kinanglan maging object lessons na ito sa ato ng Christian life. Sa mga teacher nila, sa ilang mga teaching method, mayroon na sila ng object lesson na ginadala, ukon picture, ukon leksyon, na ginatutugro nanda sa mga kabataan, at ito na maintindihan din kung naman sa mga kabataan. In the same way, sa ating pamumariya, kinanglan ay mabutan kita na matunaan sa sining mga bagay, mga object lessons na dapat i-apply natin sa ating kabuhay. And then thirdly, ang word ng warnings. Si Apostol Pablo din nagagamit sa mga kabataan o mga kaanakan sa Diyos as a warning so that we don't do what they did or end up like they did.
Siling ni Pablo, ang paanda mo ini, sulit-sulit ko ini sa inyo, agon to na ang mabuta na dinimod sa una sa mga katawan sa Israel, hindi nyo maghimuon. Kay base, kung imuon nyo, laglagon din ko sa Ginoo. Now, dito na natin una, the danger of spiritual ignorance. Nga man nga ginareview ko sa inyo. Kaya kaiban sa ito, wala niya yan. Kung na yan, iban sa inyo nalipat. Kung isa-isa lang ka adlaw, nalipat ka na ganyan mo. Kung anong natunan mo sa ulong sa Diyos, hindi wala. Ang kabataan at kung isa, natatang na sulit-suliton sa pinikanan at tinampal. Pero kung isa, wala nilang ginahin mo. Kung masigin, sinala ng istatay, daw ulit anong ginasulit-sulit, ang bumat-diapon na ang isang ginasulit-sulit. Anong rason? Para na makaler ikaw, kang himuon mo din. Hindi ka magkatata sa pagsulit-sulit sa mga misyon, sa pulong sa Ginoo, kaya nakabulig na sa ato na magkabulig sa mga. Now, siling ni Paul sa verse 1, parang dira, siling nga, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant. Ang word na ignorant, it means lacking of information or intelligence. Gusto ni Apostol Pablo na ang mga tuglo sa Corinto dapat na mamatan nila kung ano natabot sa una sa mga katawan sa Israel kag nga ang nataboy na dapat hindi natin ini pag-ibalik wala ang mga butang na nagkatabo sa una kag bisan ta sa mga butang na nagkatabo man sa una sa ato may mga leksyon kita dito mga kuha. Hindi ba? Learn from them. Ang una, na na-experience nila, nakabatok sila sa pabor, alin sa Diyos. A time of spiritual favor. Ano pala ang pabor ang experience sa mga katawad sa Israel? Na-experience nila ang presensya sa Diyos. Paagi sa pillar of cloud, by day, and a pillar of fire by night. Every time na makita nila na, nag-remind nila sa ila, silang sa Ginoo, pupulog niyo po, hindi ko pumadlo. Ang akong presensya, ibaw kaninyo sa kaninyo. Kag sa sumo, why na sa pillar of cloud, kag pillar of fire, na nag-guide sa ako. Pero silang sa Bible, silang ni Kristo, ang isla na magkaya, siya, I will be with you even until the end of this days. God's presence is with us. Hindi niya dapat pabayaan, hindi niya dapat patumbayaan. Ano ayan ko pa uno? Ang kabuhi nga ginapadungdong kami sa ato ng Diyos sa imaw naton, kag ang Diyos sa tanangan niyon wala din na papaya kag nagkakatumbayan ka nato. Kag na-experience siya nila. So, the people of Israel experienced the visible presence of God through the pillar of cloud and the pillar of fire na nagabantay kananda. And then secondly, not only they experienced God's presence, but they experienced God's power. Ginpatapok sila sa Ginoo sa mamala na tubig dito sa Red Sea. Katapos sa isang pulong sa Ginoo, they crossed the Red Sea, secured and safe. Wala din sa pinaano sila. Pero ang nagalagas, katanda ano sa Bible, they were all drawn into the Red Sea. Napakita sa Diyos ang iyang gahon. And then thirdly, ano ba pabor? Ang ipakita sa Diyos kanila, not only God's presence, God's power, and then thirdly, God's provision. Sa dito na sila nakatabog na sa Red Sea. Naglibot-libot sila for 40 years dito sa wilderness. Kag makita natin din na ang Ginoo wala din nagpabaya sa iya na pinanglanon
Sining sa pulong sa Ginoo for 40 years, ginpakaon sila sa Ginoo. For 40 years, ginpainom sila sa Ginoo sa tubig. Kag ang kanami pagin siling sa Bible, for 40 years, wala sila malakuki ang andang mga kahig. For 40 years, ang ilang sandals, wala maguba. Just imagine that. Sino diri sa aton, nga may nasunod ka sapatos, kung sa lalo ka na kamahal, na wala nakabuga? 2 to 3 years, ganaan na na. Dugay-dugay, ang iya sila ng mga glue, makala, tangtang na, guba na. Pero sa katawan sa Israel, nakita sa Diyos siya, ang ilang pinangganon, wala sila ginpabayad sa Diyos, naging matuto ang Diyos kananda, ginprovidean ang ilang mga pinangganon ng gawa na. Amo na ang Diyos. Kagamo na siya sa iyong subok. Ikaw nagtuo kay Kristo Jesus, ginapadundog ko na sa iyo, ng pabor sa Diyos, na hindi ang pagpabayaan ng pagpagayaan, and He will provide all your needs according to His riches in glory. Na-experience ang tablana? Yes. Di pastor, nagagawin. Pero hindi lang sa tukod sa ato ng tagadoon, wala man nag-auntat ang blessings sa Ginoo na nag-overflow sa Ginoo. Usually, ang mga mabagyan ko sa mga testimony sa mga kauturan ng mga buhay sa mundo natin, pero sa punta ay salamat ng Ginoo sa eksakto kung nagkakaibig ito ng buhay sa kanya. Amen? Amunang na siya. Amunang pabor. And then, fourthly, not only the experience God's presence, God's power, God's provision, and then thirdly, the experience God's person. Let's read that sa verse 4. The rock was Christ. Paul tells that the rock they drank came from the Lord Jesus Christ. They not only experienced God's presence, power, and provision, but they also experienced Christ Himself. Atong rock gali, nagasimbolo ako sa Kristo na mag-abot, na among magaluwas kananda. At sila isang pulong sa Ginoo diri, na-experience yan din nila ang pabor sa Diyos. But the problem is this. Pagkatapos na-experience yan nila ang pabor, ang bugay, ang katutog, ang kaluoy, ang pagbantay, ang proteksyon sa Ginoo, what happened to them? Nagtawag sa verse 5. Kasubok sa natamo. But with many of them, God was not well pleased. Wala makipay ang Ginoo sa iyo. Instead, gabalusan nila ang Ginoo sa pagdayaw at pagpasalamat, lain ang ilang pinhimo. For they were overthrown in the wilderness. Hindi nila naka-experience ka na sa pagkamayag ng Diyos, naka-experience ka na sa pagbuganaan, sa pagpangamuhi. Pagkatapos, ang Ginoo wala malipay sa iyo. Kansilig sa Bible, they were overthrown in the wilderness. Linipo sa ilang nagkalamatay nito. During 40 years of their roaming around in the wilderness, atong mga tao dito, wala din nakasunod sa promise na. Ang mga old generations, wala din dito nakasunod because of their disobedience and rebellious spirit. Ang nakasunod lang dito nga sa henerasyon na nagaling sa Egypt, si Joshua lang ang sikanan. Kaya naman, hindi sila yan nagtuho sa Ginoo bisan sa anong sitwasyon. Wala sila nagduda, wala sila naglaing buot sa Ginoo, nagtuho sila diapon. Pero yung mga katawan niya, they were overthrown in the wilderness. They failed God. Kaya mo nang maandam ni Paul sa ato man sa sininga panahon. Posible man na makamayuong ka sa Diyos, pabuganaan ang iyong pagpababuhi, maka-experience ka sa kabuganaan,
Kabay, magatuloy ni sinuya na magpalapit sa Diyos at hindi magpalayo na magtalikod sa Diyos. Amen? Kabay, the more na Ginoo mag-bless sa imo, the more nga nag-stay closer ikaw sa Ginoo. Nga hindi magsunod sa ato pang nauna, abig kayo na ito, hindi ako pinangalan sa Diyos. Nagsalat na din. Wala, hindi tayo mahitong kung wala ang Diyos sa atong kabuhi. Amen? Wala din tayo. Kasi ni Kristo Jesus, for without me, ano gani? I am nothing, you are nothing, I am nothing without God. Kabay hindi mag-abot sa atong pangnauna ng kadipusoon, kamangin self-sufficient kita. Kundi, kung makamayo kita sa Diyos, hindi kita magkalimat sa Diyos. Reminder sa akin. Don't forget God. Always remember God. Sa inyo mga estudyante, isa namin yung para pagimwa, kung magtalikos ka mo kung magpalayo sa Diyos, I tell you, you will not be successful. Hindi ka mo kung successful sa inyo ng mga kurso na nakuha, nagsulingan daw, hindi ka mo kung magpalayo sa Diyos, kung magtalikod mo kung magpalayo sa Diyos. Ang Diyos nag-bless siya sa mga tao na makadungdong sa iya kayo. Ang Diyos siya nag-bless sa mga tao na ginasunod niya ang iya na makasunod. Ang mga tawad sa Israel, instead of thanking God and praising God, anong binimo nila? Lang sa verse 6. They lusted after evil things. They lusted after evil things. Amo na ni kaayo sa Ginoo, no? Malaot pa nila ginbalo sa Diyos. Nasubukan, no? May mga kumulong lang sa observaran ko. Santigado pa sila. Siyempre sa ila katupong sa Ginoo. Sa tagsa-tagsa ng mga activities sa simbahan para sa ila. Pero nagabot ang tingod nga, di pa kamayo sila sa Diyos. Ay, nakapagdapat sila kamayo sa Ginoo. Siguro yung tapos sila nila. Gusto sa Ginoo, gusto yung na pamikot sa Ginoo, ang nakapagkamayo, hindi tao ya sa Ginoo. Pagdadagin na isa-isa na nakapagdapat niya, pag-apos sila, wawag sa Ginoo, matula na tayo sa aton. Sa kandigan ni Mercules, testimony, nga may isa kami bro sa among nagtaas ang BP, hindi ang BP is 220 over 120. Pero na niya nataas. Inintay na mas focus na, mapatay ka, diretso na lang, hindi ka nakabuntaw. Nga pastor pa kami yun eh. Hindi kami bro, dami ko siya pinariman. Siling ko siya, siling ko ako yung tiyo, agad lang sa inyo pinag-ubra. Wala ka nagtutulong sa Ginoo. Kapag man, ito siguro ito, binabalay mo lang niya. Pila na kapunin, wala ka na simba. Siguro mabantyan niya na, gawukin man ko sa isa na ito, pinataas ang iyang bibi. Gagilihin. Sumuharap ka sa ospital. Kung hindi kita mag-take shift, sa mga butang na himutan, abi nato masanangan na hindi kaligtasan kung wala ang ibusan. Siling ko sa bata, singko, ang bala sa tatay na hindi siya mag-ubra kalimutan magpag-isa sa pamitan na kabusan. Ginapalundong ng siya sa Diyos. Kung sa marta, ginapipit. Kahit kung makita ka na sa Ginoo na palayo ka na, ang Ginoo dito sa unan, masungata mo din. Ang mga saling ko bala sa ako na pinabasa niyo, you can run, but you cannot hide from God. Makadalagan ka, makapalagyo ka, pero hindi ka makapalagyo ka sa Ginoo, makita hindi ka sa Ginoo. Ang mga santa, na may diyon pa, balik sa Ginoo. Kaya ang mga masakit, ginaalaw na sa Ginoo, ang punto na magsiling sa imo kung sapon nga wala na kung rin na imo, Lord, kung wala ikaw. Naintindihan na?
ginasimbaon nila ang Diyos. Ang ginsimba nila, Diyos. Hindi niya pagbayuhan ng Diyos. Our God is irreplaceable. Tinanglan ng Diyos yung maging number one sa iyo, number one sa ako. Kinanglan siya din yung atong na first priority. Bisa natin ang kasama kong Domingo, kapag masaligagin, masimbagi ko yung subong, wala sa makapuhong sa ako. Malagan ko yan sa Diyos, bisa na nung matapos sa kabuhi. Kay siya ang akong kabuhi, He is my all in all. Ako lang naslagat sa Panginoon na. Sa ila yan, imbes na ang Diyos ang simbaon, ang ibayuan nila ang Diyos sa ila mga Diyos. Ang Diyos, hindi naman tumahin nila, kundi mga buntang nila na ginauna na sa kabuhi na isang sa Diyos. Anything na ginapasulabita labaw sa Diyos, idol na na. Anything, kaya ikaw nakamahan sila. Naalam lang mga buntang sa iyo na ginauna mo, isang sa Diyos. Naalam wala. Kung wala, salamat sa Ginoo. Pero kung may ara, waanay na. Hindi gusto ang Ginoo na may ara ka parang gamay ng Diyos na labaw sa iya. Kaya ang Diyos din sa Bible, mag-imon siya ng Diyos. Hindi siya gusto na may ara pa ng Diyos na ginasimba aside sa iya. Amo ni ginimong sa mga katawan sa Israel. Ginpaboran na sila. Gintipigan, ginbantayan na sila sa Diyos. Imbis kayaw, simbahan nila ang Diyos. Lain niya ang ilang ginasimba. Ano na tabo? Sa Bible, madamo sa ilang nagkalamatay, bukod nga nagsimba sila sa Diyos. And then, sa Bible, they commit fornication. They commit fornication. Anong fornication? Hinapala kung isa yan, wala ka kayo makasal, nagaligin-ligin ka na, nagapoy anay na kamo, kaya hindi ka naging mapunggan, kagsubungga, makagatan mo, bisan sa mga students. Sa Oriana, nagtuturo si Mrs. Damo sa mga people na hindi mapunggan. Siling ulo makasarang, nagbinuso. Pagkatapos, wala man sila din pakaslan sa mga lalaki na siling nila in love din sila. Kamu lang yung people na pagdaman mo ha. Samantala wala pa, hindi ko mag-surrender yung mga lang. Nandiyan ko, mga babae, hindi nyo mag-surrender yung mga lang. Once na ma-surrender mo na, tapos ulit. It will destroy your life, it will destroy your education, everything. Masyatter. Kamuman ng malaki. Wala tayo ba na? May tiyot nila. Tapusan ka rin yung mag-eskwela, tapusan ka rin. Kaya kung nakatapos ka po secure na may trabaho ka mo, hindi na mapunggan. Ang inyong ginaganan, hindi na mapunggan sa inyo. Sige, pamana na. Sige, mag-asawa na kayo, mag-asalang na ako. Pero kung hindi pa kayo mag-asalang, hindi na ako kumuha na yung mag-blinder sa inyo. Hindi na kuman, sa ulaw. Ahit, yung fornication. Hindi ka mo na mag-intra sila. Kaya kung intrahan nyo galing na, it will destroy your life. Kad kung mag-destroy na gani, sabihin ko mo kanto, kay nanay nyo gapon, nagatatay. Kung kay lula nyo, nay, ang ako mo, wala gatas. Sabias mo na. Gusto nila, karon, gusto niya na si tatay nyo, sinanay nyo, pagkatan nyo, pagkatapos, kung hindi makakuha kay nanay kay tatay, kanto kay lula na, ang ako mo. Ang ako mga sa shame. Kauluya sa pinagpura. Hindi mo magaling ang kasalang ka, pagkatapos, mangita kayo muyasan, kamag-anak sa ibang na. Kahit ba? Pinaglan mo. Ipaya man sa mga tapusan ka sa nila, ipaya sa nila mo, kaya makatapos na, isang simple na damo na ang kasal. Ha?
Hindi pagdali-dali. Ngayon, people ha, pagdali-dali. Isa namin makagwapo na at pagkakaya sa inyo. Hindi din. Tapusan ang inyo ang ministry namin. Kung digid ang inyong mga balatyagon. Kaya ang atong balatyagon, delikado ang atong balatyagon na mapagkubak-kubak. Hindi din magmasukan. Nga ginambal mo na sa inyo. Nina-remind ko na sa inyo. Kaya madamo na sa mga example na nakatabok parehas na. Kaya hindi ko gusto na matabok na sa inyo. Kaya kaluloy lang din kamo. Kaluloy lang din kamo. Ako hindi natapos sa mga taon sa Israel. They committed fornication. And then fell in one day 3,20,000. This man did. Akin ang Ginoo sa inyo. Hinuon na nato ini in the bounds of marriage. Kung kasal ka na ba? Kaya kung kasal ka na, bisa ka na hinuon mo sa iyong asawa, hinuon sa bana mo, wala na problema, tayo legal na yun. Pero kung hinuon mo na outside of marriage, it is illegal sa mga Kristuano. Hindi pagsugda ang mga tao yung mga kilala sa Diyos. Kapag gusto na nasa Diyos. And then, ika-paglo, ika-pato. They tempted Christ. Ano po siya ng Muslim? Since the Bible read, neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Magsigang galing tempting Christ is that they tested God and tried His patience. Gintistingan nila Ginoo kag gintilawan ang pasensya sa Diyos. Ang istorya makita niyo sa Numbers 21. Ano man ang nagabo? The people spoke against God and Moses. And then Numbers 21:5, and the people spake against God and against Moses. Wherefore have ye brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul doeth this light bread. Ang ginimo sa mga katawan sa Israel, they question the goodness of God and tried God's patience. Gin-question nila ang kaayon sa Diyos. Kung ang Diyos nagpakaon sa aton more than 20 years ago and until now, sa buwas niya man makabala kita pagpakaunon, kung gina-question mo pa ang goodness ng Diyos, ang Diyos, dahil na pangakyan, kaya naman si Pastor Mandagin ba? Hindi mo nga na sa tinanganon na dugay na, subong sa buwas, maguri pa po sa akong tinanganon. Nga kung hindi mo na taka, asbas, asa sa klabuto, hindi mo na taka. Kung di bantayan taka sa una, subong sa klabuto, bantayan taka ng Japon. Kaya na sa akin ng libro sa balong nila na may everytime na may maawag ganit ng mga kalamidad, 15 ng Yakuba, na daw ginapahawag niya pala ng libro. Nagabot naman ng box. Mano na lang kasi naglang na mapakalang ko sa face mask. Mga pwede basa itong bahalang face mask. Sa akin niya, nakaproblema sila. Kung di bantayan kita sa kuna sa COVID-19, di proteksyonan na kita, proteksyonan na kita sa monkeypox. Amen? Wala kaya sa alit sa kundis ang ginuusap ko na sa ito. Subong makulbang ka, kapag kanipulahan ka na makulbang ka. Hindi ka na magpakulba. Kung mapatay ka, palangit pataga mo na makulbang ka. Kung di mo kung tatang pag-angkos na din. Kung may mga tao, bigla ko isa, imbes na paumpawan ang lingkod, napakubaan naman. Napakubaan naman. Ngudog sa Ginoo, amo ini ang mga katawan sa Diyos. They question the goodness of God. Hindi niya pag-question ang goodness ng Diyos. Tayo hindi good. Lord, you should be good again. Amen? Ako na yung Diyos na. And then last, ang final scenario,
neither murmuring as some them also murmured, and they were destroyed of the destroyer. Nagpupod sila. Ininis ko niya makita niya sa Numbers 16:41. But on the morrow, all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, ano ginampan nila? Ye have killed the people of the Lord. The word murmur, siling ko, inagdag niya, gagkumod-kumod, why man siya ginambal, kung baba mo, ang baba yan, mabalang, hindi nagagkumod. Hindi lang isang walang na hindi parang. Kamu na yung orang na niyan kamansan, ako kung bata na sa ating wato balang gapon ako. Ikaw, manglinig na ba? Ano yan ba? Ako yan, hindi ko yan. Kung ang bata ko lang magamba lang ang lahat na ulo. So yung kung anong ginagumod mo, huwag lang na pagayon mo na kumudumod mo, ang bala mo, kung gusto yan, kung anong ginagumod mo para mamanan mo. Wala kaya. Wala kung ang mga nagagod. Ang mga abin mo, kaayunan sa libo mo. Ginkumudan nila si Moses kag si Aaron. Ang butsing ganun, ginkumudan nila ang ilang na leader, ang ilang na pastor. Ari ang bago sa inyo ay. Hindi si pastor ko, hindi ang ginawa ng pastor. Ginawa ko din. Kung may problema siya, hindi ka magpupun istorya sa direkta. Mas maayo ang direkta mo. Okay? O kung may problema man ko, pastor, yung may problema tayo, istorya tayo. Istorya tayo. Ang nakabang lang sa mga bro. Nubay ka pupupun. Kaya, mga bundang na nagkakatabo, atubangan sa pastor sa Ginoo, hindi man ka pupatubang. Yung best thing to do, kung nabalaan nyo, ka-question ka mo sa iyang kabuhi, kagbuhi siya ng istorya. Hindi magkumod-kumod. Kaya hindi ko wala nangyayari sa mga tao na nagkumod. Okay? Nagsindihan na? Kung may problema ko sa bana niyo, istorya ng bana niyo, kung kayo kumod. Kung ikaw ba naman may problema ka sa asawa mo, istorya ba ang asawa mo, kung kayo kumod. Ang muna ako, mas namin ang open communication, hindi na. Ano gusto mo? Kung kumadayan ka o kung may istoryanay? Mas namin istoryanay. Kung may problema si Shane sa mama niya, istorya siya, hindi mo ba? Okay? Istorya si mama mo. Kasi si mama mo yung open na yan, Shane. Ako yung gusto kong pamilita yan, pag-break na natin sa isang isa. Ang mga gagprangka ko na sa inyo, huwag ko yung sinigatato. Kay ako kung may problema ninyo, pinaistorya ko na hindi ko informe na sa mga di mamatin siya, praise the Lord. Kung may problema man ko, one time naman ko siling sa Pindo. Nga pastor, akin sa inyo sa sinso. Butuon, nga kung tindugan mo. Kung tindugan mo, kaya kung tindugan mo, makato ko siya. Kung tindugan mo, hindi ko makato siya. Sige pastor, tindugan mo. Aga pa, kato ko. Says, lain mo ko sa akin. Kasi kung siling, si sister mo niyo, doon na. Kaya pastor, kalindi na lang. Kaya ako nang ginapal, sila ko nakasalan ng gusto ng tawagan. Why na lang ako matawagan? Hindi ko gusto mag-alam doon sa akin. Pagkatapos ito, gayong na siya, nagpinatawaray kami, namuyo kami. Amo na yan. Maayo. Hindi magkumod, magpranta. Kung ano ginabatyan mo, yambal, para na masubang. Hindi ba? Importante na. Sila sa Bible, don't murmur. Don't. Okay. 9:40. 10 minutes. 9:40 na. 10 minutes lang. Ikaw ba? Not only the danger of spiritual ignorance, number 2, the danger of spiritual arrogance. Magsabi kami na arrogance.
ego, pride, dominance. Naladumduman ako sa puna na isa ka leader, isa ka musician. Nangalan na si Quincy Jones. Mga dali nga, nakadipipon niya ang tanan ng mga singers, mga sikat ng mga singers. Sila ni Paul McCartney, sila ni Michael Jackson. Mga maayon na lang mga magkanta. Dipipon niya, kahit nagkanta sila sa isang kanta, nagdumduman niya, we are the world. Dumduman niya ng kanta. Na-compose ito sa kadamo ng mga sikat ng mga singers sa Hollywood. Naman po sa iya ang mga reporter na paano nagpuli yung mga sikat ng mga singers. Nga antes sila magsuyo sa among ginapraktisan, maging butang ako sa recording studio, naging butang na check your ego at the door. Magsunod sa studio, dipuntahan niya sa buha, check your ego at the door. Every time magsunod ang mga singer, hindi na nagtawin nila kung bulingon, basig na ang bugal, magkabulbaw. Sa aton, kung naman na, dapat i-check ng atong ego, ang atong pride. Kailangan magsunod na sa doorman, ng taon mo, kung magsunod ko din si man, hindi ko dapat magpabulan, masunod ko din ka ng paubos. Kaya nag-apubang ako sa Diyos ng namanan. Okay? Nga man, i-check naman ang atong ego. Sulit sa Proverbs, pride goeth before destruction. Hindi gustong tao ang Diyos na ang tao ng bugalon. Gusto sa Diyos na magmapagin ng puso nila. Look at verse 12. Bawas niya, wherefore, let him that thinketh be standeth, take it festival. Basahon mo lang sa inyo sa Himalaya, ang gawin madali yung engineer. 1 Corinthians 10:12. Siningaw, gani ang sikuman na nagamauna na maribuon ron ang anang pagtuo, mag-andam tungkol ay basig mahulog sa pagpakasalan. Mag-andam kita ko no? Basta nagapaminsan ka na hindi tayo mahulog sa pagpakasalan, basta mahulog ka. Kaya basta kasi kung na ang ginihin mo sa mga tawag sa Israel mo, hindi naman tabok sa akin, hindi ko magamdan sila. Basta matabukan sa iyo. Kung isa kadaligan sa ato mag-judge, may mga utod kita nga naghimo sa hindi maayo nga magbutang, nga maaga nimo yung malayaman. Ay naano man, huwag siya naminsan. Basta sa iyo man, mahulog ka man. Hindi ba lang? Hindi naman sila, ako yung bakot na ko yung pastor, hindi na matapos sa akin. Gambar ka lang sila, tawal ka na naman mati, iwente, basta mahulog ko na. Naintindihan niyo ko? Kabayang bugal, hindi magtubo sa aton ng magasilin. Kaya ko na eh, ako pa, sarangan ko na eh, hindi. Masarangan ka lang na, puno-puno ang Diyos sa nagagawin. Kabayang hindi magtubo ang ego, ang pride. Kaya basig mahulog man ito. Siling ni Paul, sa Galatians, siling ni Paul, may paandam sa diri sa aton sa Galatians. Brethren, if a man be taken in a fault, ye which are spiritual, restore such one with the spirit of meekness. Consider thyself, lest thou also be tempted. Nga kung matutuot ka na spiritual at mature, kung may utot ka na kasala, hindi pag-condemn ka na. Hambali siya para na magpanumbalik ng magpasagpulit siya sa Diyos. Ang muna ang ako ng ministry. Halimbawa, nakasala ako. Ikaw na matuto, ikaw na mataro, ikaw na manto. Hambali ko ako. Pastor, pinagpili mo kung hindi na bayan.
There hath no temptation taken you but such as is common to men. But God is faithful. He will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with temptation also you make a way to escape that you may be able to bear it. Ang pagsulay mo is common. So sa Bible, common. Ang kung siya, usual. Every day may pagsulay, hindi ba? Pastor, dito ko sa simbahan may pagsulay man? Yes! Pwede nga sulayon kita dito, nakikita sunod sa simbahan. Abi natin kung isa, kung sa sunod ka na simbahan, hindi ka na masulay. May pagsulay yapon. Sulayon ka, gusto ni Satanas na magpuyo ka. Patulugon niya ka, hindi mamati sa tulong sa Ginoo. Pwede hindi. Meron ako isang membro, hindi na ito nila sleeping pills, ang wali sa pastor. Imbis na magpamati, nakatulugan. Okay lang sa ako na magtulog ka mo magwali. Basta hindi ako magmurabo. Okay? Kaya kung magmurabo ka, mag-istorbo sa tupad mo, hindi naman siya kapamati. Ikaw na ganda. Tulog ka lang. Pero basta, hindi ka na magmurabo. Okay? Mention yan na. Hindi matintar ka diri. Sa sunod. May isang istorya ko no. Istorya lang ko. Sila yung Satanas, kani Jesus ko no. Ngayon, panamon-namon kami dito sa sunod simbahan. Kanto sa dito sa sunod simbahan. Nga, sabi ni Jesus, nakita mo na ako ng mga anakan. Mga tungkong na sila kanabibing ko, ari nila sila diri kapamati. Nagayaw, di maya sa ako. Sila yung Satanas nagluwag, no? Pero sa isang katiyo, nakita siya na ako kumitupo. Kaya dali lang din, hindi nakanani mo, di ari na ako. Di palapitan nila. Nga ako na, pagpalapit. Nagkatulog. Nga mo, hindi ako na. Hindi ka pamati. Kung sa Ginoo, pwede nga sulayon kita. Common. Either sa sunod sa simbahan, kung magbuha ka sa simbahan, damo maging. Hindi ba? Sa mga lalaki, damo kintasyon. May mga chicks ng isa dati, 30. Matamat niya, kalimutan niya na. Sure, kapan, ano na, kapalta, kakakit sa babaw, ang diri sa babaw, kapailano. Hindi ba lang? Hindi ko hindi kita kabalo. Ano mata mo? Hindi ko ba natulungan? Hindi, mag-abot ka mo na gaya na, hindi ka magkalikawan. Balik mo yung pagtulong sa asawa mo, may wala na hindi kami. Okay, mga kanan. Okay. Makatulong man kita sa asawa sa iban, pero hindi pagtimanindihan, tulong ka balik sa asawa mo, kaya na yan yung kalipan. Yung si Brother mula, nagagawa ng si tulong ka lang si Gabriel. Okay? Siya lang yun, Brother Vincent, tulong ka lang yun. Ako na siyang pinakagwapa, pinakanamin ng babae sa iyo, hindi makasilan mo. Tulong ka sa iban, pero hindi magsulong na kumuna-una na maghandong ka sa ina. Amo ng tabo, hindi mo nila. Nga ang pinag sa gabi, kung siya niya na nakita. Pagkatapos nakita niya, nagpapilit niya mata. Pero kung pagtulong niya, nagtalit na lang ito layo. Kung ka ng pagtulong niya, nagsige na lang sa tulong. Dintulong niya, at nagpaminsan siya na mangkot niya sinutong babae. Sige sa mga bata-bata niya, hindi pa makutang sinutong babae, makadua siya din. Kaya tayo po, dapat yung ako. Ang muna halo ng pinapagmaya, mga lalaki sa mga utang na tulong na. Kaya every time na magtulong kita, nagdugay, masunod sa akong utok, mapanahog sa akong kanipuson, atong na-i-apply sa atong nagpulit ng dirang ng dilikan. Pero ano naman naman? God is faithful.
Every time na mataboy ka, masali ka, Lord, may pagsulay nga masulara ako. Lord, buligi ako nga malampuasan kong magtilaw kay Panginoon ng Diyos. Ang Diyos na kanyang sabat, okay? Ang Diyos ang sabat. Kung makalikaw man kita sa mga pagsulay, ang Diyos may pamaagi nga makalikaw kita. Hindi magpasugte ang imo balatyagon kay balatyagon na delikado din. Pwede naman tabo sa akin. Pwede naman tabo si mo brother Arnold. Pwede naman tabo si mo brother Vincent. Pero tulong at salig sa Diyos. Kaya ang Diyos matutong, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with temptation also be make a way to escape. Ang Diyos nila ang magkapanita bagay nga mga iskapar kita. Engineer ka? So, kabay nga engineer ng tulong sa inyo. Kabay nga makabulig ni sa ako na kabuhi. Gusto anon? Dumdumon ka ni Permi, ha? Dumdumon ka? Kaya ang kabuhi sa mga tawag sa Diyos, ako ni example, kabay makalayon kita sa nakabuhi, ako ni admonition, ibutang na sa atong pangnauna, ikalulog ka din. Kag warning, kaya pagkatapos sa warning, kung hindi kita mamati, may paghukom ang Diyos sa ato. So kabay ikawanan. Ang ihimno sa Israel, kabay maguligan kita sa pagbikat. Ang likaw sa tao, pag-ihimno sa kamukhong sa God bless you, my dear beloved brethren of the Lord of Faith Baptist Church. Pamamuliway kita sa isarat. Kaya daw na sulay na. Pinangamuliway kita, na makalikaw kita sa mga pagsunod. Kung nasulay kita, hindi magpabilin sa pagpapasala, balik sa Diyos, kaya Diyos siya, with open arms, willing niya po ang batong kapagpatawad sa ato sa kunagawang mga mutang dito na gusto. Mag-apret na. Ginoo, sa liwan, nga mong ganikusoon, natandog, nakabigdan, kung may mga butang kami na imo, o Diyos imo, nagpasubok, o Diyos patawaran kami, ginayos na naman ang mga lautan na imo naman. Kabay, ang example, admonition, warning, ng word sa mga experience, sa mga Israelitas dito sa wilderness, magkapanundog din sa amon. Sa mga butang na dapat naman ikawan, ang butang na dapat naman ikawan. Buligi kami o Diyos. Kaya kung sa amon malungila kami, masami mahulog kami sa tentasyon. Pero sa inyong buligi doon, amon ini ma-overcome. Buligi ang inyong mga tawag sa Faith Baptist Church. Kung ano man mga pagsulay, masulatan nila, kabay nila hindi malikawan, kag maging victorious sila sa ilang Kristiyan. I-bless ang mga katawan din sa Faith Baptist Church. Kung kami pasukok sa ilang pagpaulit, sa Martes, kabay kong bugay ng sustain, kag maging successful din ang operation sa mga bata. Gamitan siya din ito ang iyang panimilay. Nga maging palaagyan sa pagkamayo, kaya niya kami magdala sa blessing sa iglesia din sa Faith Baptist Church. I-bless na lang ang mga pagluo dyan sa katunggan. Kabay ng bugay at susunod na ako. Iligawas na sa lahat ng katalang. Sa ngalan sa mundo, mga sa Jesus. Kabay. Thank you, God bless you. So, maunan na ko sa inyo. Si Kurt naman matapos. Thank you, Rick. See you again next month. God bless you.